Okay, so tayo ay maglilinis ng fuel injector ng ating GSX 150. FI cleaning tayo. Let's go. Kanina kulay mancha to eh, kulay medyo brown siya, no? Ngayon ang linaw na, kitang-kita na talaga yung holes ng ating injector. Yan. Para siyang mist yung binubuga niya. Okay, so natanggalan natin ng mga fairings and gas tank na lang ang natitira. So by the way, para pala dun sa mga nagtatanong kung kamusta ang ating RCB battery after 1 year and 2 months. Okay na okay pa din siya guys. Goods na goods pa. So testing natin guys, pindutin natin to. Yeah, as you can see, 3 bars pa rin siya or full capacity pa rin. So healthy pa yung battery natin guys. Taas pa mag-start niyan. So bago natin tanggalin yung gas tank, maglalagay tayo ng Techron fuel system cleaner sa ating tangke. Hahalo natin sa gasolina, no? And sa isang full tank guys ng GSX, sa 11 liters, ang kailangan lang natin ay mga 3 ounce ng Techron. So mamaya explain ko ba tayo maglalagay nito. Okay, so kailangan natin ng 3 ounce. So hanggang dito lang yan sa guhit na to. Since itong Techron guys ay isang bote, itong nabili ko ay 12 ounce. Kaya kailangan nating sukatin at hindi natin kailangan gamitin lahat. So yan. Lagyan natin ito sa tangke. Dagdag natin sa isang full tank. Yan, punong-puno pa to. Hopefully kasya pa, no? Buhos natin. Yan. Saktong-sakto, eh, no? Okay. So, alug-alugin muna natin yung tangke para siya ay humalo sa ating gas. Mas maganda nga ito kung gamitin muna sandali sa labas, no? Patakbuhin muna. Kahit isang ihigop lang. Pero tayo, haluin na lang natin. Yan, okay na siguro yan. Pwede natin tanggalin ang gas tank. Ay, bigat. Okay, so may access na tayo guys sa ating fuel injector. Tanggalin na natin yung rubber cover. Ito siya. Madumi, linisin natin mamaya. Tanggalin natin ang socket. Ito yun. Okay. And tatanggalin natin ang 8mm bolt. Ito guys. Okay, so pwede natin kunin ang injector. Yeah, ito siya guys. So itong condition niya ngayon guys, medyo marumi, konti, pero goods naman. Hindi naman sobrang gunked up. Tanggalin natin yung o-ring. Yan, tago lang natin to. Okay, ito siya. And may o-ring din siya sa loob guys, ito. Kahit hindi natin tanggalin yan, yung sa harapan lang, yung nandito kanina. Okay, so gagamit tayo guys ng ultrasonic cleaner. Shoutout Brother Joni sa pagpapairam nito. So gagamitin natin to guys para malinis ang ating fuel injector. Okay, so gagamit lang tayo guys ng distilled water. So hindi na kailangan ng special solution, no? Kahit distilled water lang okay na. Okay, so bago natin ilagay guys, silipin ulit natin yung itsura ng injector natin. Madumi siya dito sa may bandang labas, ayan, as you can see. And yung nozzle niya, ayan, yung 10 holes. I-picturean ko na lang guys since hindi makapag-focus dito sa action cam. I-picturean ko na lang sa cellphone para mas makita ninyo. So ito yung kalagayan niya before natin i-ultrasonic cleaning. Okay, so lagay natin. Yan, so nakaset siya ngayon ng 300 seconds or 5 minutes. So try muna natin yan. Okay, on natin. Okay, after 5 minutes guys, natapos na. Check natin. Yan, so after 5 minutes, ito itsura niya guys. May mga naiwan pa rin dumi dito sa may harapan sa nozzle, pero yung kalahati halos nawala na, nalinis na niya. Ayan, and yung mismong holes, luminis talaga siya compare dun sa kanina. Pipicture ako to guys, wait lang.
Yan, pero isasalang pa natin siya ng isang beses, another 5 minutes. Papalitan ko lang guys yung distilled water. And then, papasadaan ulit natin siya. So, mas maganda daw to guys kung meron talagang solution, no? Ultrasonic cleaner na solution. O yung iba naman, hinahaluan ng dishwashing liquid. So, may mga ganong options. Pero tayo, nag-stick lang tayo sa ano lang, distilled water lang talaga, no? Yan, so lagyan natin siya ulit. Okay, so we're done with the second pass. Check natin. Medyo mainit. And yan guys, lalong luminis. Itong, ayan na yung marking. May natira pa rin, may mga konting ano pa. Pero definitely luminis siya, no? At lalo na yung buong ano, yung ibang parts ng injector dito sa may socket. Ayan, wala yung stain doon sa may ano, sa terminal. At lalo na dito sa hole guys, ayan. Hopefully kita nyo, no? Kanina kulay man siya to eh, kulay medyo brown siya, no? Ngayon ang linaw na, kitang-kita na talaga yung holes ng ating injector. So siguro pwede pang pasadahan mga isang beses pa, no? Another 5 minutes. Pero sa akin, okay na siguro to. Okay, so papatuyuin ko lang to guys. And linisin ko lang tong ibang parts niya, itong rubber cover, tsaka itong kinakabitan niya. Okay, so kabitan natin guys. Balik natin yung o-ring. Nalinis ko na rin siya. And kabitan natin siya dito sa nozzle niya. Kaya pag ganito. Make sure yung o-ring nakakabit. Push lang siya papasok. Ayan. Okay. Konti pa. Okay. So ito, nalinis na rin natin guys yung rubber cover. Pati yung fuel hose natin. So meron pa tayong gagawin na next step. And iti-trigger natin guys itong injector. Papabugahin natin siya. So hindi muna natin siya ibabalik guys dun sa may intake manifold. Pero i-connect na muna natin yung socket. Ayan, kakabit muna natin siya. And also, yung fuel line. So basically, install muna natin ulit guys yung gas tank pati itong kanyang fuel hose. And also dito sa fuel injector. Yan, so hopefully kita nyo, no? Pero kinabit ko muna again yung fuel pump, yung fuel hose. Tapos ay yung injector natin guys. Papalabasin ko sa kabilang side. Tapos, maglalagay lang ako dito ng pansalo. Ito siguro, yung bote. Para masalo lang yung ibubuga niyang gasolina. So baling gagawin natin guys, again, iti-trigger natin yung pag-spray ng fuel injector para makapag-spray siya ng fuel na hinaluan natin ng Techron. Since yung ultrasonic cleaner guys, karamihan ng lilinisin nito ay yung outside area lang ng injector. So maaaring kaya rin niya linisin yung loob, pero yung injector kasi natin guys ay naka-normally close eh. Pag naka-off siya, naka-close yun. So walang makakadaloy doon, walang makakapasok na gasolina. So para masiguro natin na pati yung loob ng injector ay malinis, ito nga gagawin natin. Iti-trigger natin siya, pabubugahin natin para malabas niya yung mga dumi-dumi sa loob niya kung meron man. And since naglagay na rin tayo guys ng 3 ounce of fuel cleaner sa ating isang full tank, continuous ang cleaning niyan guys nung Techron na nilagay natin hanggang sa maubos natin ang isang tanke. So hindi lang yung injector ang lilinisin niyan ng tuloy-tuloy. Fuel filter, fuel pump, basically yung buong fuel line. And also combustion chamber, yon kiniklaim din ni Techron na kaya niyang linisin, no, yung ibabaw ng piston natin, yung combustion chamber. Yun, pero hindi yun yung priority natin guys. Ang nililinis natin ay injector at ang fuel system. Yun yung main goal natin dito. Actually guys, may mga nabibili naman na injector cleaner na nasa aerosol spray can. So yun talaga yung kinakabit sa injector, no? Para hindi nyo na kailangan gawin tong ganitong klaseng setup. So kung may mahanap kayong mga ganon, mga specific na equipments para talaga sa injector cleaning, mas maganda. Pero since tayo nga ay DIY lang, ito yung diskarte na pwede natin gawin without buying yung mga specific pa na tools or cleaner equipment, mga ganon. Okay, so bubuksan ko muna yung susi guys. And since tayo guys ay naka-Juken ECU, pasok tayo sa app, connect tayo sa ECU natin. Ayan, so connected na tayo. And dito sa app guys, punta tayo sa menu. Meron ditong option ng maintenance. So pasok tayo dyan. So itong maintenance option guys, ang ginagawa nito is kapag maglilinis kayo ng injector. So basically guys, ay iti-trigger niya yung injector natin para mag-spray siya. Isa-set lang natin yung tagal. So nakalagay dito 1 minute, no.
yung speed, yung RPM. So, let's say 2,000 RPM lang, yung mababa lang. Tapos yung duty cycle. So, yung duty cycle is kung ilang millisecond naka-on or naka-buka yung injector natin. Yan. Pinong-pino yung ano niya, no? Kita ba sa camera, guys? Parang hindi kita, no? Pero sobrang fine. Sobrang pino nung... Para siyang mist yung binubuga niya. Ayan, hindi nga alam makuha ng camera, guys, yung actual na pag-spray. Pero sa personal, siya, sobrang mist. Tsaka tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung pag-spray niya. Ayan, tapos na. So kung naka-stock ECU naman kayo, guys, pwede rin naman siguro na pindutin nyo lang yung starter para mag-spray siya ng gasolina dito, makapag-boga siya, no? So try natin. I-starteran ko lang. Yan, hopefully kita nyo, no? Isa pa. Yan. And okay na tayo, guys. Pwede natin balik yung injector sa intake manifold. Okay, balik natin, guys. Okay, kabit na natin yung socket. And yung rubber cover. Okay. So testing naman natin ng nakakabit na sa makina. Okay. And start. So that is it, guys. We're basically done. Ibabalik ko na lang to, kakabit ko na yung mga fairings, and then okay na tayo. So if you have any questions, guys, comment lang kayo. And please like and subscribe. Thank you and God bless. Bye-bye.